Ola from Barcelona. Today medyo kinakabahan si Chef Jaume. Nagpaahit pa siya ng ulo sa akin kaninang umaga para mas gwapo daw siya sa screen. Napili na naman ng tindahan namin para sa isang programa na pwede niyong mapanood sa February 11, Wednesday sa Telebisyon Española, LA 2 at RTVE Play Catalunya. So today tutur ko kayo sa tindahan habang ikunakwento ko sa inyo kung bakit napili nilang i-feature ang shop ng asawa ko. Kung matagal na kayo nakasubaybay sa akin, alam niyo na may edad na ang negosyong ito. 116 years old na siya ngayong 2026. Fifth generation na ang hipag at asawa ko. Silang dalawa na ang nagpapatakbo nito. Ako at nabiyanan ko ay supporting actresses lang dito, pero may sweldo. Sa interview ng hipag ko, kinukwento niya dyan ang history ng kanilang tindahan at kung ano-ano mga binibenta namin dito. Naibida nga rin nila ang Chorizo Filipino. Ang name ng shop nila ay Cal Cabre 1910. Cal meaning the house of. Cabre naman ay magtutupa o ang shepherds ng kambing o tupa. So the house of shepherds. Ganon. Akala ko nga the house of goats. Cabra pala yun. Cabre pala yung tao. Anyway, yung lola ng lolo niya ay nag-umpisa sa pagbibenta noon ng kanin ng baboy, baka, kuneho, manok at kambing. Mula sa mga kanin na yon, hindi lang fresh na kanin ang ibinebenta. Natuto at nagbenta na rin sila ng cured sausages or pinatuyong meat na tinatawag din nilang embutido. Nagsimula ang pagpapatuyo o pag-cure ng karne noon sa Spain bilang paraan para ma-preserve nila ang kanilang pagkain. Dahil dati diba wala naman tayong refrigerator. Dahil sa mainit na klima, madaling masira mga karne nila. Kaya gumamit sila ng asin, yung iba ay air drying o pagpapatuyo sa hangin, at yung iba naman ay smoking para tumagal ang mga karne ng maraming buwan o minsan yung maabot pa ng ilang taon. Isa din sa tradisyon nila noon ang tinatawag na matansa. Once a year nagsasama-sama buong aklan o pamilya para magkatay ng baboy na magiging supply nila sa isang buong taon. Parang lumayo na yung usapan natin. Pero sige, ituloy na natin ito. Ngayon motivated ako. So yun na nga. Asa na ba tayo? Ayun, doon sumikat ang Spain sa mga pinatuyong meat like hamon iberico at chorizo, ang ingin ng aso ko. Dito ko actually nakuha ang idea para i-cure ang Pinoy longganisa natin. Para kahit saang parte ka man ng mundo, may init o malamig, may ref o wala, ay pwede ka pa rin kumain ng protein. So back to our shop. So nagsimula ang meat shop dito sa lugar na ito na ayaw galawin ni Chef Jaume at hipag ko. Gusto nilang i-preserve kahit man ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. So after nga na ilang taon rin naman na agad ito ni second generation. Pero gusto niya palaki ng negosyo at magbenta ng tinapay. Kaya lumipat sila sa shop na pinakita ko sa inyo kanina. Okay na sana ang lahat pero nakulong sa second generation na ang pangalan ay Jaume. Kapangalan din itong asawa ko. O bakit naman nakulong? Noong unang panahon may isang diktador dito sa Spain na ang pangalan ay Franco. Kapag against ka sa kanya, pwede kang makulong. So yun na nga, nakulong ang lola ng lola ni Chef Jaume. Pero hindi nagsara ang tindahan. Ipinagpatuloy ito ng ilang miyembro ng kanyang pamilya na abot sa kanilang makakaya. Doon sa kulungan na nagkaroon ng isang kaibigan si Lolo Jaume na tumulong sa kanya na makalabas sa pamamagitan ng pagluluto para sa mga militar noon sa gera. At in return, pagpapasalamat ng lolo niya ay nangako siyang tuturuan ng kaibigan niya sa paggawa ng tinapay. Ngayon ang kaibigan na niya ngayon ay wala na rin syempre. Pero nag-iwan siya ng negosyo ng tinapay din para sa pamilya niya na hanggang ngayon ay bukas pa. Anong koneksyon? Wala. Natutuwa lang ako sa story ng pamilya nila noong nakaraan. So eto na nga, bakit ang shop namin ang napili? Dahil sa social media, ang tahimik at maliit na shop na ito ay unti-unti nang nakikilala. Naniniwala talaga ako na deserve talaga nila ito. Hindi pa ako vlogger noon ay bilib na ako sa sipag at syaga nila na bigyan palaga ng importansya ang kanilang tradisyon at kultura. Sa panahon kasi ngayon, konting-konti nila ang katulad ng Chef Jaume at Mariona. Mga kabataang pilit na ibinabalik ang saya ng nakaraan. Ang yaman ng kultura at tradisyon ng ating pinanggalingan. Kaya hats off sa dalawang ito. Nadilagdagan ko pa ang trabaho ng dahil sa Chorizo Filipino. Pero super grateful po ang buong pamilya sa suporta ng ating mga kababayan. Pati nga si Mayor andito rin. Handang tumulong sa pag-e-export daw ng Chorizo Filipino natin. It's an honor doon na makilala ang maliit na bayan naming ito. Kaya dito siya sa gilid na parang nanay na nakasuporta. Kinikilig dahil lalabas na naman daw sa TV ang lugar na kanya pinapatakbo. So bukod nga sa history ng shop, gusto din nila ibida today ang egg Catalan sausage o ang Botifarra doo. Isang pork sausage na may itlog. Gusto din kasi nila ituro sa mga manonood ng isang tradisyon nila na tinatawag na Fat Thursday o Di Joe's Grass. Similar ito to Mardi Gras, ibang bansa. Pero dito Thursday, hindi Tuesday. Sa ako na ikukwento tradisyon na ito sa inyo at baka humaba na naman ang vlog ko. So siya hanggang sa susunod. Adios!